Pablo sa mga taga-Roma. Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat sila'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng poot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at poot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabaha-bahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego, sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa, ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak. Ang inyong pasaning ngayoy dinaranas, siya ay kublihang sa ati lulunas. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerbabuena, ng ruda at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseyo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Abay, nakakadalawang linggo na po tayo ng Oktubre. At napakabilis ho ng panahon. Parang hinihila talaga ang araw. Basta pumasok na daw ang Burr months. Lalo na para sa ating mga Pilipino, napakabilis na ng panahon. Parang hinihila talaga at sana nga ho, hinihila ang panahon sa isang mas mabuting sitwasyon at kalagayan ng bansa natin. Kaya po, tuloy-tuloy pa rin po sana, wag nating kaliligtaan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagsunod, sa pakikiisa, sa mga minimum health protocols, sa mga hindi dapat gawin at dapat nating sundin
Alam ko ho na lahat tayo hirap na hirap pa, kaya dumidiskarte na rin tayo. Pero sana, kung didiskarte tayo, yung tamang diskarte. Yung mabuti pa rin. Wala naman masama na tayo ay gusto nating makaginha-ginhawa na rin. Sino ba naman ang ayaw? Lahat naman, buong mundo, apektado ng pandaigdigang problema na ito ng pandemya. Giginhawa. Yan ang ating paniniwala at pag-asa. Giginhawa. Darating ang araw, basta magtutulong-tulungan tayo. Pero pag speaking of ginhawa, mga kapatid, hindi lahat ng masaya ay nakagiginhawa at tama. Kaya nga dun papasok yung hindi dapat makasarili ang iyong diskarte. Sana yung diskarte mo sa buhay ay hindi lang para sa kaligtasan mo, ay hindi lang para sa kagustuhan mo. Kaya nga napaka-powerful ng ating ebanghelyo ngayon mula sa ebanghelyo ni San Lucas. Kawawa kayong mga Pariseyo. Kayong mga mahilig gumawa ng mga ritual, ng mga sakripisyo, pero kinaliligtaan ninyo ang katarungan at pag-ibig ng Diyos. Sabi naman niya, tamang gawin nyo ito, ngunit huwag ninyo namang kaliligtaang gawin ng iba. Baka nakakalimutan natin, yes. Sabi nga lalo na ng mga bata-bata pa, we only live once. Let us enjoy life. Ngayong panahon ng pandemya, sana na-realize na natin yan. Sana mas nauunawaan na natin ang kasabihan na yan. Hindi lang tayo doon sa enjoy life. We only live once. Minsan lang tayong mabubuhay. Kaya nga, kung ano man yung mabuti at tama nating gawin, ay gawin na natin. Minsan lang ang mabuhay. Hindi masama ang guminhawa. Yan naman ang pangarap ng Diyos. Hindi masama ang guminhawa kung ito ay ginagamit natin sa tama. Hindi masama ang pera kung ito ay gagamitin natin ng tama at para sa tama. Hindi kasalanan ang pag-asenso kung gagamitin natin sa kabutihan ng sarili at kapwa-tao. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Kawawa kayo. Kawawa kayo kung pera na ang nagpapatakbo ng buhay ninyo. Kung kayamanan at kapangyarihan na sa mundo, naku po, Oktubre ngayon, nagkaroon ng extension ang pagrerehistro para sa nalalapit na eleksyon. Kaya nga wag nating kalimutan mga kapatid, kahit na tila ang laman ng balita ngayon ay mas lamang na tungkol sa eleksyon, bukod sa ineksyon, nakalimutan na natin na mayroon pa ring pandemya. Huwag tayong magpakalunod na sa mga isyu lamang ng politika. Meron pang pandemya. Meron pang mas mahalaga. Kaya yan ang babala sa atin ng Panginoon. Huwag niyong kalilimutan kung ano pa yung mas mahalaga. Kaya nga sa huling bahagi, ano ang sabi ng Panginoon? Kawawa rin kayong mga dalubhasa sa kautusan. Kaya nga hindi naman masama ang katalinuhan, ang kayamanan, ang kapangyarihan, hindi magiging masama yan kung ito ay gagamitin natin sa kabutihan at ng may kabutihan. At kung tayo man ay maging biktima ng maling paggamit ng kayamanan ng mundo, ng maling paggamit ng kaunlaran sa mundo, ulitin ko po, maling paggamit, walang problema sa pagginhawa mo. Walang problema sa pera mo. Lalo na kung pinaghirapan mo ito nang wala kang inaagrabyadong ibang tao. Walang problema sa pag-angat mo sa buhay. Ngunit ang paalala ng Panginoon, ang maling paggamit mo ang magpapahamak din sa iyo. At kung ikaw man ay naging biktima, ano ang sabi ni San Pablo sa unang pagbasa? Huwag mong papatulan, huwag kang gaganti. Ito lagi ko sinasabi, huwag mong hahayaang sirain nino man o ng anuman ang kabutihan mo. Focus not only on your
values, but your Christian values. Not just the values of the world, but the values of the Lord. Mga kapatid, ang kung anuman ang makakabuti hindi lang para sa sarili nila, kundi para sa mas nakararami. Nakilala ko pong isang teacher sa bundok ng Kamyas, si Ma'am Feby. Si Ma'am Feby po ay isa sa mga teachers ng mga Aita doon sa Pampanga, sa Porac. At alam ho ninyo, with all humility, na ayaw naman niyang i-share, siya po ay nagkaroon na rin ng PhD. Siya po ay maaari nang magturo sa university. Maaring kumita ng malaki. Pero pagkatapos ng matinding pagdarasal, ng pagninilay sa tulong ng kanyang pamilya, nagawa pa rin piliin ni Ma'am Feby ang para sa kanya ay misyon at plano ng Diyos. Ang manatili sa bundok at magturo sa mga katutubo. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na pumili. Sana lang, lagi nating dadaanin sa matinding pagdarasal ang bawat bagay na pipiliin natin, ang bawat desisyon na gagawin natin. Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, allow God to use you without consulting you. Hindi magkakamali ang Diyos at walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo sa maraming pagkakataon na tinulungan, ginabayan niyo kami sa pagpili namin sa buhay. Kung meron man po kaming mga desisyon na nagawa na nagbunga ng isang pagkakamali, pagkakasala, patawarin niyo po kami. Panginoon, naniniwala kaming habang kami ay nabubuhay, kaya mo pa ring itama ang anumang pagkakamali sa buhay namin. Kaya mo pa ring ituwid ang anumang baluktot sa buhay namin. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming buhay. Marami kaming mga gusto, marami kaming mga plano, at ang lahat ng ito ay tinataas, isinusuko namin sa iyo upang gawin mong banal, gawin mong tama, gawin mong mabuti. Panginoon, sa mga susunod na araw pa ng aming buhay, hinihiling po namin, samahan niyo po kami at gabayan niyo po kami upang sa huli, ang iyong dakilang plano at mas mabuting naisin ang siyang mangyari, ang siyang sundin namin. Sumainyo ang Panginoon. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.